O mga kababayan, napapansin nyo ba na lately, mukhang masaya na si Risa mga kababayan? Dahil, ang laki na ng insertion eh. Umaabot sa 3 billion ang insertion mga kababayan. Dati-rati, lagi daw nakasimangot mga kababayan si Risa. Dahil, hindi daw na-i-insertan mga kababayan eh. Kaya laging galit. Dati, kaya ang tanong nito Pasyo mga kababayan, noong panahon ba ni Llamas, mga kababayan, si Ronald Llamas? Noong naging sekretary pa ni Panot si Llamas, mga kababayan ha? Si Llamas na ang sabi ni Winnie Monsod, mga kababayan, na di umano, jowa daw mga kababayan, ni Risa Hontiveros. Ayon doon sa issue. Ang tanong nito Pasyo, malaki rin ba ang insertion na nakuha nito si Virus, mga kababayan, nung panahon ni Llamas? Dahil sa pagkaalam ni mga kababayan ni Llamas daw mga kababayan, si Ronald Llamas, si Risa Hontiveros. Panoorin niyo po ha. Nung panahon na nachichismis sila ni... Chismax, nag-chismax yan mga kababayan na si Winnie Monsod. Kakampi nila mga dilawan din mga kababayan. Huwag silang magalit dahil sila mismong nagpalabas niyan sa interview. Ni Secretary Llamas kung may insertion siya noon. Yung panot ha, not pa. Matulis ang mga kababayan ngipin. Taga-akbayan, ko, akbayan pala no. Itong mga taga-akbayan mga kababayan, no, mga itsurat, mukhang nakakatakot eh. Risa Hontiveros. Nabuking. Di ba? Nabuking. Wala daw siyang insertion. Di ba? Yun pala, amendment mga kababayan, ganun pa rin yun. Kumalat na naman, mali. Wrong mistake. Hindi pala Wrong mahilig sa mistake. insertion si Risa Hontiveros. Dati. Kaya pala siguro paminsan-minsan masungit siya. Ay, sungit. Hindi nadidiligan. Hindi pala. Hindi na i-insertan. Ng budget. Kayo naman. Huwag kayong maduming isip. Kasi wala siyang Hindi siya nadidiligan ng budget, mga kababayan. nararamdamang insertion. Dati. Sa budget! Sa proyekto. Kaya dati masungit mga kababayan dahil hindi na i-insertan ng budget. Ngayon, medyo happy na si Risa. Dahil 3 billion eh. Na hindi niya magawa kasi nga walang insertion. Medyo na-frustrate siya. Nabibitin din siya. Nabibitin. Parang mga taong bayan nabibitin. Ikaw double meaning ito mga kababayan. Ano kaya insertion ang tinutukoy dito? Katulad ba nung insertion ni Saba mga kababayan? Nakita niyo yung litrato? Parang ibang insertion ang itsura ni Laila Saba de Lima mga kababayan. Jonel! Blue ribbon, di ba? Mahirap yung bitin ka. Masakit sa puso yun eh. Lalaki ka. Lalaki. Uy! Sa puso pala, sa puso. Masakit sa puso. Pag yung investigasyon na mali lang ako. Ay, nako. Si Hontiveros, Kaway. matagal na yata eh. Ewan ko nung panahon na nachichismis sila ni Secretary Llamas kung may Si Ronald Llamas mga kababayan. Na 20 years na niya nang kasama sa akbayan. What? Yung sa interview, kunwari pa si mga kababayan, Virus na walang alam tungkol sa love life ni Llamas. insertion siya noon. Hindi ko alam Wala namang budget nun si Hindi. Secretary. Sigurado ako may Llamas siya noon. Kasi sila, narumor sila ni Secretary. May Llamas siya si Secretary Llamas. Alaka! Tanungin natin si Llamas mga kababayan, nag-insert ka ba ng budget kay budget kay May Virus? insertion siya. Tanong natin sa kanya. Pero, Ikaw, tinanggi kasi niya. Ba't pa napapunta sa insertion? Risa Hontiveros naman kasi. Sabi niya, fake news, walang insertion, kundi amendment. Bihirang buhay ito. Kasi, nagsalita si Katon Ying. Kaibigan natin si Katon Ying. Di ba? Namin. Pero ang birada ni Katunying mga kababayan, senador lang. Tunying, isali mo naman ang mga kongresista. Insertions daw si Risa Hontiveros. Kasi sinasabi niya wala. Wala? So sabi niya, wala talaga akong insertion. Liar! Sabi ni Rocky, impacta ka. Ganyan talaga ang sabi ni Rocky mga kababayan. Sinungaling, santahan na impacta. Grabe si Rocky. Sigurado Pero walang kaya masama tayo. doon. Nababalitaan ako eh. Hindi, ito nga ang sinabi ni Katon Ying. Pakiliwanag nga yung insertion na yan. Yung sa budget. Okay. Yung inilagay. Maging si Drilon mga kababayan ang sabi, mayroong insertion yung amendment.
that is the same with the insertion. Sa Oh. BICAM. Hindi kinampihan. Kasi, ang sabi niya, wala daw siyang insertion. Sabi ni Katunying, tama naman, Mm. ma'am, nagiging technical kayo. Ang sinasabi Technical. ng insertion, yung wala doon sa national expenditure program at Ayun. wala doon sa budget na pag di ba nagsusumite Opo. yan ay ipinaliwanag na natin kung paano nagkakaroon ng budget Opo. ang pangulo through the DBM, Department of Ayun. Budget and Management. pinaliwanag na ay yan. susumiti sa Congress, sa House. Actually, House. Ang GAA ay laging nag-e-emanate sa House, hindi sa Senado. Opo. Magsasabit yan. Kakalikutin yan ng Higaan. mga congressmen. Kaya lumalaki. Ha? Pag kinakalikot, minsan lumalaki. Oo, yung budget! Yung budget. Laruin mo to, Paso. Baka iba ang maisip namin. Tingin yan doon. Kakalikutin. Tawa ko. Oo. So, nilagyan na ng mga congressmen. Ay, nako, Lord. Ngayon, pupunta yung sa BICAM. Ano yung BICAM? By, dalawa. Kamaral. Cam. Ano yung Yung cam? chamber. Chamber. Camera. Latin. Camera. Chamber. Camera. Yan. Chamber. Doon naglalagay na yung ibang mga congressmen at sa mga senador nang gusto nilang ilagay. Singit ng Oh, singit. singit. Oo. Insertion. Pero marami, singit din. Si Risa Ontiveros. Mahilig sa singit si Virus, mga Pakita kababayan. natin yung mga singit. Ano Ni Risa Ontiveros. Yung siningit sa Naku, limlim ang mga sinisingit, mga kababayan. Teka, Sinong gustong, makita ang singit ni Dilima? Siningit! Siningit na budget ni Dilima. Ang taba daw. tinatangin niya eh. Oh, eto yun. Oh, sasabihin ko sa inyo, pakikita natin yung singit Ay, yung ni singit. Risa Ontiveros. Ayun ah. Oh, ayan. Yan, oh. Oh. May kalye sa Samat, Bataan. 30 Oh, grabe. million. Oh. Si Risa yung Taberos, mga kababayan, parang DPWH na rin. Ang daming proyekto. Ay, nako. Daig pa si Bangag, mga kababayan, sa build. May mga kalye, oh, at saka public market. Oh. Oh. At may flood control din. Oh, ang dami. 700 million plus, mga kababayan, ang flood control ni Hontivirus. Aroy. May flood control din. At Oo. least meron din siya. Oo, sa flood, yung malalim, may malalim doon sa singit ni Risa Ontiveros. Kasi flood eh. Malalim yung flood. Apo. Ayan. At Si sinasabi, Dilima, tingnan niyo ang singit ni Dilima. Baka marami ding siningit si Dilima, mga kababayan. Oh, malagim na singitan nito, mga kababayan. nga ni Katunying, ito ha, yung mga flood control niyang siningit. Oh. Flood control. Bungkada, Mahilig Tarlac. sa singit. Oh, Paniki Tarlac. Oh, grabe. Yan. Ito, saan ba ito? Mayantok. Tarlac. Puro sa Tarlac, ha? Oh. Build, there is antivirus. Ano? Oh. Mm. Oh, San Manuel, Tarlac. Oh, di ba? Taga-Tarlac ba siya? May Cebu. Hindi, all over the Philippines, mga kababayan, may Zamboanga. Hindi ko alam. Taga saan pa si Risa? Hindi ko po alam eh. Hindi ko alam din eh. Taga-Kalye, ang alam natin taga-Kalye yan, mga kababayan. Taga-Saint Scholastica. Yung kasama yan si Madre na matrimonyo ng Pamanansan. Hindi ko maintindihan. Mami, may tatanong na siya. Saan yung galing yun eh. Oo, anyway. Ako. Ang total ay, ayan, 3 meron pa billion. isa sa Santiago City, Isabela. Oh. Flood control din. Oh, di ba? Grabe, 50 flood control. billion. Pangasinan, ang dami. Ang total ay 3 million. 3 billion Billion. Oh. pala. More than 3 billion 3 billion. ang singit Oh. Ang laki ni ng Risa singit. Ontiveros. 3 billion? Oo, grabe. Tapos maniniwala kayo, mga kababayan, na walang porsyento dyan ang proponent, which is Risa Hontiveros. Wala talaga ni piso. Imposible. Hindi rin madaling mga kababayan patunayan dahil wala yung resibo eh. Babayaran yan ang kontraktor, mga kababayan, ng buo. And then, ang kontraktor na bahala na. Oh, narito ang porsyento. Hindi natin sinasabi si Virus, mga kababayan, ha. Kundi yan ang kanilang scheme, mga kababayan, sa kurakatan. Singit ni Risa Ontiveros. Ngayon, ang sinasabi natin, hindi porket may singit, may insertion, masama na. Hindi Kasi nasa implementation. Pero, yan ang nagiging source, mga kababayan, ng corruption. Bakit pa kasi pinipilit itong mga animal na to, mga kababayan, na ipilit ang kanilang mga proyekto-proyektong ganyan. Hayaan nyo na lang ang executive na mamili ng kanyang mga proyekto
Wag na kayong umepal. Yun yan. Opo. Kung tama naman ang pagkagawa, Merong iba tama. Pero karamihan mga kababayan, yan ang source ng korupsyon. Kaya dapat na itigil na talaga lahat yan mga kababayan eh. Huwag nang pahawakin ng proyekto yung mga animal na mga kongresista. malinis yung singit Ayun. ni Senator Ontiveros. Oh, Linis sa singit. Kung may problema, hindi lang ni Oh, Senator, madumi. kahit sinong Lahat naman daw meron eh. oo. Oo. Ngayon, kung hindi maganda implementation ng kahit sinong mambabatas, di Mambubutas. madumi yung singit. Oo, madumi. Oo, yan. Ganun yun. Tama. Hindi naman porket may singit, may insertion, masama na. May mga maiitim na siningit. Kayo Ang naman, dami oo. namang tumatawa. Oo. Pero kasi, Ganun. mabilis yung insertion. Ay, ayan na, Oo. ayan na. Yung iba, mahina ang insertion. Oo. Ngayon, bumilis ang insertion ni Risa. Ay, sorry Oo, guys. yun ang Ay. dapat tingnan natin dito. Ibang klaseng singit pala to. Sorry. Anong singit na naman yun? Tinignan mo. Yeah. Yan ang mabigat dyan. Opo, opo. Anyway, so yan ang problema. O katulad nito, ito na naman, kumana na naman tong, speaking of singit, eto, from singit, punta tayong Saba. Saba! Ay, nako. Oh. Kasasabi nga lang natin mga kababayan, ano kayang siningit ni Saba? Mayroon ba siya mga maiitim na siningit na kababayan? Si Senator, Saba naman. Congressman na lang pala ngayon. Congressman. Dilibaw o Laylay. Dilima. Opo. Kala ko ba interparliamentary courtesy? Di ba, okay na nga yung budget nga ng Vice President. Ay, oo nga si Saba mga kababayan, no? Ang sabi pa niya, initially gusto ko na zero budget para kay VP Sara. Itlog talaga mga kababayan, nada, ni piso, lising duling mga kababayan, wala. Pero ang sabi niya, naawa ako sa mga tauhan niya eh. Kaya bigyan na lang natin mga kababayan, kaltasan ng 78% off ang kanyang budget from 900 million to 198 million. Oh, yan ang gusto nila sa mga kababayan. Yeah. Pinatawa na naman again, ha? Buti naman ng interparliamentary courtesy, hindi na pinakialaman. Ayun. Bumanat naman tong si Delima. At alam na Bumanat. natin, bumabawi lang ito. Ginagamit na naman Jonel! yung kanyang kapangyarihan para sa sarili. Opo. Jonel! Kasi daw, hindi pumunta si Vice President Sara o kahit sino sa Vice President's office para Choosy kasi sila mga kababayan eh. Nagpadala naman ng tauhan si Sara. Ayaw nila. Gusto talaga nila si VP Inday. O di ba kaya si si Zulaika mga kababayan na on leave naman. ipag-goal yung budget. Ayun. Sige, di ba? Ayan na yung budget di ba? Actually, there was a time dumating na Opo. Di ba pinakita pa pag-isa siya? Yeah. Ano pa bang problema nitong si Delima? Dinastify na niya. Oo, pati si Titinyo. Ayan naman, nakikita mo naman, may sponsor na naman. Kumana ka na naman. Yan naman Kumana. sa committee. Komoda na naman. Kung gusto mo, Laila, tanggalin mo na lahat ng budget ng VP. Gusto nga niya i-zero. Ikaw naman ha. Tanggalin mo na Kawawa lahat. naman. Oo, baka nalalakihan ka dyan. Ha? Anyway, saunay naman siya sa mga malalaki. Jonel! Na mga Nagsusubuan daw ng Saba mga kababayan. Nilagang Saba. budget. Bakit naman ganun siya? Ay, nako, Tori. Nako naman. Saba. Dahil kay... Inimbang ka ngunit Saba. Congressman Lima, doon tayo nagkakilala eh. Ay! Dilimaw. Masyadong maingay tong si Laila may naman dapat to. Mema. Binubusala ng saging na sapat. Volunteer ako. Ako magbibigay ng mga jumbo na saging mga kababayan, no? Maraming saging doon sa amin. Yung mga matatabang saging, lagay natin sa bunganga ni Saba. Parang hindi masyadong Huwag naman. Favorite namin yun. Di kaya nga, Paborito nga ni Saba. Nagsusubuan nga ng saging mga kababayan, di siya ba? ng Saba. Kasi ano sinasabi niya na walang kwenta naman Yun. Walang kwenta. Laila Saba di Lima. Kasalanan ito ni Jonel talaga. Nabinyagan ng bagong pangalan si Saba mga kababayan dahil sa testimonya ni Jonel. Sabi ni Jonel, nakikita ko po sila dalawa ni Ronnie Dayan, ang kanyang driver, nagsusubuan ng nilagang Saba. Nagkandungan pa daw mga kababayan at nagsusubuan ng nilagang Saba. Oo. So, ma'am, hindi ka Saba! Saba! nakakatulong. Hindi ka talaga nakakatulong. Kenkoy ka talaga. Ay, naku, Saba.
yung mga public actuations mo as member of the House of Representatives, walang katuturan. Walang katuturan. Yun nga mga kababayan, no? Nung panahon ni Tatay Digong mga kababayan, yung mga minority, Makabayan Black, hindi nga miyembro ng minority mga kababayan, hindi tinanggap. Dahil ang nangyayari mga kababayan ngayon, sila ang bida-bida, di ba? Oh, dahil sila ang leader ng mga minority ngayon mga kababayan. Kaya, sila ang nag-i-scrutinize ng budget. Laging sila ang nasa doon sa frontline na nagtatanong dito, tanong doon, ganyan. Pero nung panahon ni Tatay Digong, hindi nga sila kasali sa minority. So wala silang chance na mga kababayan mag-epal. Notang yan mga kasama ay Opo, unahin natin itong latest prof na anunsyo, pahayag na Anong latest? Biglang pumasok, bitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Ay, si Ping 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 Lacson mga kababayan. Anong nangyari kay Lacson mga kababayan? Mahilig yang mag-resign si Lacson Hindi niya kaya yung maroon ng stress ka sa work mga kababayan. Kagaya nung tinilagay ang Yolanda Zar ni Panot. Grabe yun to. Yolanda, grabe, stressful masyado mga kababayan. Give up si Lacson. Ayoko na mag-Yolanda Zar. Isang linggo lang ata, scholar. Lacson. Ano ang masasabi po niyo dito? Can't take the heat. Well, I think this is a reaction to the mounting pressure on his part for him to be able to really. Inaraw-araw ni Marcoleta Ikaw ba naman mga kababayan, si Marcoleta, ang daming Para yan si Tatay Digong part 2 mga kababayan. Kakambal ni Tatay Digong yung karisma ni Marcoleta. Araw-arawin ni Senator Marcoleta. Wala. Kinuyog mga kababayan, hindi na makakapag-social media. Deliver supposedly kasi medyo tough act to follow talaga yung kanyang sinundan, which is Senator Dante Marcoleta. At nakita naman Ang problema mga kababayan, ang problema, ano yung naririnig natin na ay papalit daw si Pagpag mga kababayan, Diyos ko Lord. Dahil parang pinatunayan na daw ni Pagpag di ba? Si Bam Aquino, inimbitan niya si Magalong mga kababayan at doon nag-tell all. Hindi naman, pakitikin mga kababayan ng kanyang nalalaman si Magalong. And then, ipupush nila mga kababayan si Pagpag. Wisit! Akala ba natin anti-Marcos yan? Tapos ando na sa majority dahil mga kababayan, support na sa mga adhikain ng mga bangag ng Marcos, ang mga animal. Tapos yan pa ipapalit sa Blue Ribbon? Ay nako. natin kung paano Subukan nyo. Madali lang naman yan mga kababayan. Sipain si Soto. Ibalik yung mga mga kababayan dati. Balik yan si Marcoleta sa Blue Ribbon. kumbaga paano inilarga ni Senator Dante Marcoleta yung Senate Blue Ribbon Committee. Blue But then Ribbon. again, it happened na nagkaroon ng change of leadership and consequently napalitan din yung committee chairmanship nitong Senate Blue Ribbon Committee. Ang nilagay nga rito is si Ping Lacson. At the onset, many people were expecting that he will be true to his mandate, pero mukhang nagiging malinaw na mukhang hindi niya kaya yung mga tao na Hindi kaya. ito sa likod nitong napakalaking skandalo na to, because even if there were already insinuations and actually direct allegations that pinpointed to Saldico and itong si Martin Romualdez. Martin still, Romualdez. Walang ginawa yung kanyang committee to even call them. And in fact, I think even before Zaldico resigned from the Congress, he even made the assertion na in-exercise nila yung interparliamentary courtesy, which I believe should have been set aside for a very big and a very sabihin na nating significant controversy, scandal or fiasco kagaya nito. So doon pala nakikita na natin na mukhang hindi magiging maganda yung direksyon ng pagdinig na to under him. And then ito nga biglang sinabi nila that it will be suspended, and I think it was suspended primarily Ewan na natin mga kababayan kung magre-resume ba ang Blue Ribbon. Wala nang chairman because may mga nagbanggit na. At ang nakakapagtaka mga kababayan, ngayon, parang walang live mga kababayan sa plenaryo, sa session sa Senado. Hindi sila nag-live. Ano ba yan? Matinding ba? Debatihan? Kagaya ng dati mga kababayan nung inalos sa
si Chis Escudero hindi tinelevise. sa kanilang pagdinig no ng mga pangalan na hindi nababanggit before, particularly former Speaker Martin Romualdez. So I think I think ito yung ilan sa dahilan kung bakit siguro mas minabuti niya, no. Plus of course the public perception. I'm pretty sure naman that Ting Lacson is reading the comments or the pulse of the public at kitang-kita naman natin kung paano siya siguro nababash ngayon sa social media halimbawa because of what he's doing. Po, sa madaling salita, Prof. Sa madaling hindi ba salita. naging maayos ang kanyang naging pag-handle dito sa komite at mas epektibo yung kay Senator Marcoleta na pag-handle nitong investigasyon nga. Si Boying parang naging senador din si Boying mga kababayan, laging nandoon, no? Nakikialam sa mga mga kababayan, mga affidavit, Diyos ko Lord. Ng ang flood control projects dyan. BFF pala sila ni Lacson. Oh, nanghihinayang si Boying. Sayang naman, simula ni Lacson. Ay, animal ka. Bunjing. So Senate Blue Ribbon Committee. Yeah, actually kasi the way I see it mukhang obviously may mga may mga paglilihis at may mga gusto siyang takpan dito sa pagdinig na to, no, na Ayaw talaga nila mga kababayan kapag nadadamay na ang Romualdez. I think it's not really in the character. I mean, in fairness to Senator Lacson, was never really in his character to be like this. Pero I don't know what really happened. Maybe ganoon kalaki yung impluensya nitong mga nasa likod nitong iskandalo na to the point that, even an upright man like Ting Lacson with this wave. Upright, kuratong baliling nga yan. Tapos mayroong Dazer Corbito case. Ang anak, dawit daw mga kababayan sa issue ng smuggling. Issue lang ha. Principles and his demeanor, no, para lang paboran sila. And I think itong pagbibitiw niya na to, no, is more of a reaction perhaps doon sa siguro nga insurmountable pressure na nanggagaling hindi lamang Ang sabi daw, parang bargaining na lang daw niyan mga kababayan dahil kung hindi siya aalis, si Soto, silang dalawa ang maaalis. Kaya nagkikling pa daw sa power yan si Soto hanggang sa ngayon. Bukang sakripisyo na lang yan si Lacson. For now. Pero dapat, no, inalis nila yun pati si Soto mga kababayan. Visit Bagoong Pilipinas Itbulaga. doon sa mga kumakalaban sa decision niya. Pero doon din sa mga tao na naglalayo na makuha yung protection nila ni Tito Soto, no, ni Senate President Tito Soto. And siguro taliwas ito sa kanyang prinsipyo, taliwas din ito sa kanyang sa kanyang agenda na bilang isang senador. Interviewin nyo na lang SMNI para malinawan kayo. Si Lacson. Pero hindi siguro mga kababayan. Pauunlakan ni Lacson Alam niya, kakibuloy ito And maybe hindi na lang niya talaga gugustuhin na mangyari pa ito. So I think that's why he resigned. Pero on the issue whether nagawa niya ba ng tama yung kanyang I think may problema, no, sa una pa lang. Sabi ko nga kanina, may mga tao na dapat na ipatawag pero hindi nila pinatawag, no? Si Salde ko ayaw ipatawag ni Lacson mga kababayan. Alam na this. May nangyayaring whitewash dito sa investigation ng Senate. Tapos nung sinabing nagdadala daw ng mga kababayan. Pera yung si Gutesa doon kay Romualdez at ni kay Zaldico. Sa halip na i-confirm mga kababayan, sabi, ang notaryo, picnic daw. Pwede kang makulong dyan, Gutesa. Pwede kang makulong ng falsification. Opo, ano Lacson talaga. Nyo doon sa mga resource persons, yung mga inimbitahan po during the Senate Blue Ribbon Committee na kapag after na ipahayag po nila yung kanilang mga sinumpaang salaysay, dadalhin agad ng DOJ itong mga resource person, Prof. At pero yung ibang senador gustong tanungin pero hindi po makatanong dahil nga po yun yung nagiging proseso nung nagdaang investigasyon. Ano po ba ang masasabi po niyo doon? Anong masasabi nyo doon? Medyo nakakalungkot yun, primarily because the supposedly what they call this ebb and flow nitong diskurso na to, nitong investigation na to is really meant to bring out the truth, no? But then again, itong DOJ mukhang nag-shield sila, no? And they are more inclined to protect the people na
sa tingin nila talaga ay mas makakasama doon sa kanilang niluluto na script, no, ika nga. Nilulutong I think, script. kitang-kita naman natin ito with the actions being deliberately done or executed, particularly by the DOJ secretary here in this case, no. So siguro with the change in leadership dito sa Senate Blue Ribbon Committee, I expect na sana maganda kung maibalik kay Senator Dante Marcoleta, although Oo nga. it's quite difficult to Pero paano yan? Dapat dapat mo na makisali dyan sa Bangag Pilipinas, mga kababayan, si Marcoleta. Hindi naman talagang totally, pero dapat mag-join siya sa majority, which is dyan sa grupo ni Nangagva. Luluhod siya kay Soto, mga kababayan. Dapat palitan muna si Soto. reconcile the idea, because for as long as Tito Soto is there, as the Senate President, hindi maibabalik ito kay Dante Marcoleta. Opo. So ano magiging implikasyon? Paano ito, Prof? Ano bang nakikita po ninyo? Sino ba ang boboto ba? Magkakaroon ng botohan para sa Senate chairmanship, o ang Senate President mismo ang siyang pipili para po sa committee na yan? Normally kasi kapag nagkakaroon ng change of leadership, kasabay na ginagawa itong itong pagbabalasa sa mga chairmanships. I don't know right now Pagbabalasa. kasi nga hindi siya sabay, kumbaga parang nakaupo na si Senator Tito Soto and then nag-resign in the middle of it all itong si Senator Lacson. So I think what most likely is going to happen here is yung nga based on the rules, magkakaroon ng appointment yung Senate President, and I do hope na ang kanyang i-appoint yung maayos-ayos naman sana, no? At hindi ko lang alam, no, kung kasabay nitong pag-appoint ng bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair, maglalaho na ba talaga or i-determinate na ba nila yung pagdinig dito sa issue na to? Mukha. Kasi if that will be the Mukhang case, i-terminate then, nila, mga kababayan. hindi tayo makakakita ng relevant effect or impact, no, dito sa change in committee chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee if in case they will just simply terminate the proceeding. Opo. So yun yung nakikita natin dito. So sa mga tweet pabor kayong ituloy itong investigasyon, sa kabila po, sa gitna po ng mga ginagawang pag-aakusa ng ilan nga dito sa mga ilang senador na dawit din di umano sa mga maanumalyang flood control projects. Yeah. Ano daw? Even if no, kasi number one, it affords them the right to also check and see the validity of this allegation. Secondly, yung kasing niluto naman nila na ICI is not going to be publicly shown, no? Or hindi naman talaga magkakaroon ng public viewing. So it's a closed door investigation. Parang gano'n ang gusto nila mangyari sa ICI. So what's the purpose? No? Oo nga, no, yung ICI nila, mga kababayan, ni Bangag, sekreto. Walang public hearing, mga kababayan. Hindi natin alam kung anong mangyayari, sino-sino ang pinasuhan. Pagka-anunsyo lang sila, eto na, si Baste, sina Pulong Duterte, hulihin na, sina Ungab, hulihin na natin, Marcoleta, at si Sara Duterte, pakakasuhan na doon sa ombudsman. Nasa ombudsman, mga kababayan, andun na si Boying. Soon. The purpose, no? At least sa Senate, Yan na. nalalaman at nakikita natin na wala ng although may Isa na mga naman kabangagan. po silang script, no, pero nagiging maliwanag sa tao ngayon yung mga pagmamaniobra na ginagawa nila. So pero kung ICI lang pagbabatayin natin, lalong-lalo na wala na ron yung lone bright spot, no, I call him the lone bright spot sa ICI na si Mayor Benji Magalo. Wala na akong katiwa-tiwala ron. I mean, I'm speaking in a personal opinion. I don't see anything, no, happening with ICI. Most likely ang mangyayari niyan, mag-iimbestiga sila, magre-recommend kayo ipapasa sa DOJ. Sinong may hawak ng DOJ? Si Boying Remulla. So wala rin kahihinatan or walang patutunguhan. So I think Walang what's important patutunguhan. right now is for the ombudsman to step in this issue. Na, ang ombudsman nga, si Boying na. Soon to be. The Scholar. necessary charges, and let's go and proceed to Sandigan Bayan para magkaalaman na yun kung talagang seryoso itong gobyerno na talagang panagutin itong mga tao. Diyos ko Lord, seryoso ang gobyernong Bangag. Pandarambong na to na ginagawa. Since when naging seryoso ang kabangagan, mga kababayan? Sa pagbibitiw ni Senator Ping Lacson, Prof,
ay itong mga usap-usapan ng pagbabago di umano sa leadership ng Senado. Posible ho ba magkaroon ng rigodon sa Senado? Rigodon. Possible, ano? At ako, sa totoo lang, mas maganda kung ang unang mawawala yung ating Senate President. Ano? Kasi Agree. unang-una, Agree. malinaw. I like that. Alisin na si Tuta Soto. Yung kanyang demeanor dito, yung kanyang agenda, Mm. it's really very clear, no? Unmistakable and unquestionable na yung kanyang loyalty nandito kay President Bangag, BBM at nag. kay Martin Romualdez. So, that being said, if he will become the Senate President still, no, wala tayong makikitang tangible outcome dito sa ginaganap na investigation na to, no? Malamang sa ang mangyayari dito ang makakasuhan lamang at maaaring may pakulong yung mga nandun lamang sa level ng DPWH, pero yung mga nasa level ng mas mataas na antas, no, ng pamahalaan, particularly itong mga mastermind nga nito, Mastermind. malabo silang makasuhan, malabo silang mapakulong, ano, yun ang gusto ng ating taong bayan, ano, na mapakulong sila. Opo. Talaga. May sapat ho bang bilang sa nakikita po ninyo ngayon dito sa Senado na posibleng pagbobotohan nga yung pagpapalit ng leader? Kasi usap-usapan, posible daw. Although ito ay itinanggi ni Senator Ping Lacson na walang koditang mangyayari o baga walang pagbabago o rigotong mangyayari dyan sa Senado, pero posibleng palitan daw itong si Senate President Tito Soto ni Tuta. Senator Cayetano. Much better si Cayetano, mga kababayan. Well, I think ang nangyari kasi diyan, bago magkaroon ng kudeta sa Senado, no, may mga sekreto ng usapan yan, no? Maybe sa kanya-kanya nilang GC. Gapangan na yan. May mga secret meetings sila, no, na ginagawa to consolidate their position, no? Ibig sabihin, pag nagkaroon ng rigodon at nagkaroon ng kudeta, hindi siya nangyayari out of the blue. Okay? Kumaga, planado na yan at i-execute na lang on the day itself, no? So if ever this is true, then most likely itong mga pag-uusap na to ay maaring nangyari na nung nakaraang linggo, no? And probably we're seeing na maaari talagang mangyari na magkaroon tayo ng pagbabago sa liderato. And Alisin na si nakita Tuta naman natin Soto. nagbigay ng kanyang speech nung si Senator Chis Escudero last week. Nagtayuan yung maraming mga senador na nandito rin sa mayorya, no? Maaring sila ay sumasang-ayon din sa Di ba si JV, mga kababayan, at mga Villar mukhang aatras na? kanyang mga sinabi. So, ano na, di ba 9, ilan nga ba sila? 9 sila ni Marcoleta. Plus 3, 10, 11, 12. Tabla na, mga kababayan. Isa na lang ang ika-convince sila. Opo, at kung maalala po ninyo, meron ding pahayag si Senator JV Ejercito na ngayon nasa Marioria na pinag-uusapan din ilan po sa mga kasamahan niyang lumipat sa Minoria. Tama yun, ano? And yun nga, sabi ko nga kanina, And then, mas marami na ang minority. it will greatly depend doon sa dynamics sa Kawawang nangyayari bangag. sa loob. Kung paano pa talaga nila to i-execute. Pero the way I see it, mas maganda kung magkakaroon ng pagbabago sa Senate leadership. It will really be very beneficial for us in case this will happen. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.